So anong silbi nung sinampang kaso last year, di ba? Kasi kung patuloy naman na makikita niyo sa Play Store itong mga ula na may permanent na cease and desist order, tapos meron pa nakasampang kaso na kung saan dalawa yung final ng SEC dito sa ula na ito, tapos makikita niyo yung in-upload ko kagabi, di ba? Yung kahapon nga na yung isang vlogger naharas dahil sa auto reload na ginagawa na sistema ng ulan na ito, na kung saan kahit hindi ka nagre-loan, biglang sasabihin nila meron pa rin kayong utang kahit wala naman kayong pinipindot o sinasubmit, diba? Ano sana na almost 1 year mahigit, alam ko June sinampahan ng kaso itong ulan na ito. So pag-usapan natin bakit ganito pa rin at patuloy pa rin yung kanilang sistema o yung operasyon na mga illegal activities, pero may mga nawawala doon sa rehistro ng ulan na ito. Alright, welcome back mga ka-Johnny. Itong new lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ula. So sa mga ka-Johnny natin dyan, maglalambing lang po ako. Pakipollow na lang itong aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At pakilike na rin po, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. So, yun nga pag-usapan natin si U-Peso. Kasi nga last year, pakita ko ulit sa inyo itong picture na ito na kung saan kasama siya doon sa 6 na sinampahan ng kaso ng SEC dahil sa paglabag nila doon sa, kung papasin nyo, meron din ako sulat na consumer financing protection, something like that. Tapos yung isa, yung sa regulations ng mga lending. Alam ko meron pa rin meron din kasama doon sa under yata yan ng unfair debt collection practices. Parang ganun yata yung niyan, yung batas na yan o yung sa resolution na yan sa Republic Act, something like that, no? Kasi taglid di ba masyadong maanuhan, di ba makita. Pero kung papansinin ko, parang last year yan ginawa, nag-file yung attorney ng SEC, diba? And then nung tinitingnan ko ulit sa SEC list of registered OLA o online lending platform, ang nakalagay na lang po doon sa U-Peso is si Peso Q. Tapos nag-search ako sa Play Store ngayon, hinahanap ko si Peso Q, wala si Peso Q. Ang nando doon yung mga kapatid niya na OLA, like si Pera Lending, si Loan Moto, tsaka si Pera for You. Kahit nga si U-Peso hindi ko makita hindi ko rin makita doon sa Play Store ngayon nung tinitingnan ko kanina. Nagtataka ako, no, bakit Peso Q na lang, tapos yung mga kapatid na mga OLA nawawala. Pakita ko ulit sa inyo, di ba? Titingnan yung U-Peso, ang meron lang silang OLA is Peso Q, di ba? Tapos pag sinearch mo nga sa Play Store, wala si Peso Q. O, di ba? Medyo nakakapagtaka lang. Tapos makikita mo sa Play Store, nag-active na active si Pera for You, si Pera Lending, si Loan Moto, di ba? Bakit kaya nawala doon sa mga sister ng mga OLA ng isang kumpanya na ito, no? Hindi katulad ni Gapper Stone na na-revoke, nawala sa Play Store yung mga kapatid ni Mocha Mocha, si Quickla, sila Peso Bupay, sila Peso Forest, di ba? Sila Poco Cash, yun. Pero ito nakakapagtaka kung ano yung nandoon sa rehistro, yun yung wala sa Play Store. Tapos kung ano yung kung ano yung nasa rehistro, yun yung nasa Play Store. Tapos kung ano yung wala sa rehistro, yun naman yung hindi mo makikita sa SEC, pero nasa Play Store. Tapos yung iba. Kaya minsan mga ka-Johnny, advice ko talaga sa inyo, always check the OLA na hihiraman ninyo. May nagtanong nga sa akin na okay raw bang manghiram dito sa mga OLA. Nagtatanong siya na kung okay ba yung mga. Sabi ko, huwag na niya subukan, masisira ang buhay niya. Siguro pagbigyan natin newbie. Nagtaka lang ako bakit sa akin siya nagtatanong. Iniisip ko baka mamaya niyatanong niya kung nangaharas ba yan o hindi. Is masasabi ko mostly 90% ng mga OLA nangaharas yan. Example ko sa inyo yan, di ba? Yang si U-Peso last year pa may kaso, may permanent cease and desist order, hindi pa rin natitinag, no? Ganyan katindi, ganyan pa rin sila kabarubal. Wala tayong magawa kasi nga
Ito rin payo ko nga sabi ko sa inyo, kung sakasakaling may nare-raid na mga OLA, ito kung masampulan ito, kasi may naririnig ako, may ugong-ugong na may mangyayari ng maganda, no? Nagpost si Kikay, si Ma'am Kikay, may gumulaw na nga ng baso. Ngayon, hindi ko lang alam kung ano yung mga OLA na yun, kasi hindi pa naman kami nakapag-usap, naka-private yun Si Kikay kasi private siya na kanyang personal na FB account niya sa Facebook Messenger niya. At sa group naman, wala pa nakakapag-open. Doon sa group ng mga admin, wala pa nakakapag-open kung ano yun. Pero tingin ko meron mangyayari this month o next month, mga ganun something. May good news. Ngayon, kung sakaling ma-raid ito, example, kung sakaling ma-raid ito, tapos may mga utang kayo dito sa mga OLA na ito, payo ko sa inyo once na magkaroon ng preliminary investigation, lalo na kung nasa mga NCR lang kayo, kung nandito lang kayo sa Metro Manila o karatig lugar na maaari kayong pumunta dito sa PNP Camp Crame, dyan talaga gagawin yan yung mga investigasyon, kasi kakailanganin kasi yung mga statement ninyo mga pinapit ninyo, yung mga complaint ninyo. Kaya nga yung nakaraan, mapapansin ninyo yung kailangan ng PAOK na magko-complain, yung sigurado magsasampa ng kaso. Kasi napansin din ni Sir Winston na mostly sa mga nagko-complain sa Facebook page niya, naka-anonymous, nakadami account. Paano mo may sasampa sa korte yun kung kayo ng mga OLA victim magko-complain lang kayo sa Facebook, naka-anonymous kayo? Paano masasabi legit yung mga nagko-complain sa mga ganitong klase ng mga OLA na patuloy pa rin sa pangaharas kahit may kaso na, kahit may permanent cease and desist order na, di ba? Yun na pino-point out ko kung bakit pinapaulit-ulit na kailangan ang mga biktima na mag-submit ng kanilang mga affidavit of statement of affidavit, yung mga complaint, para yung mga ibibigay yung mga reklamo gagamitin sa investigasyon po kasi yan, at para mapatunayan. Ngayon, hindi naman kasi kayo papakita ng mga yan tatakpan ang mga mukha ninyo once na nandoon kayo sa Camp Crame. Hindi kayo basta-basta pwedeng picturean nang wala kayong consent. Tamo yung mga nasa OLA victim nung kasama ko sa Maspay, halos lahat sila naka-face mask, di ba? Yung iba, nung walang nag-picture, nung walang nagbibideo, nagtatanggal sila. Pero pag may picture na, hindi naman na ibubulgar yan i-blur nila yan sa magkano. Tapos kung mapupunta kayo, kailangan kayo sa mga preliminary investigation, kung sakaling merong kayong OLA na ganito, na nangaharas, example niya yan si Upeso, at may issue talaga yan, puntahan nyo ang mga ganyang klase na mga kailangan na mga ahensya ng gobyerno. Papailan nila yan. Tapos kung sakaling ma-raid, wag na kayong basta-basta sabihin na kampante na kayo dahil na-raid na. Hindi na kayo magbabayad. Na-raid lang po yan, maniningil pa rin yan. Isa pa yun sa paalala ko. Hindi porket na-raid na, akala nyo na wala nang karapatang maningil yan. Maniningil yan. At patuloy pa rin yan sa pangaharas. Patuloy pa rin yan sa gagawin nila. Yan po may sasabi. Kaya kasabi siya, tuluyan nyo. Bigyan nyo ng isa. Yung mga maririg, bigyan nyo ng isa. Kung hindi lang isa, ang OLA marin nyo, baka dalawa. Tuluyan nyo. Complain nyo. Kasi ako di man ako pwede mag-complain kung di man ako utang sa mga yan, di ba? Paano ako magiging witness o victim kung ako mismo hindi man ako nakaranas ng harassment? Basta kung ginawa na ko ng kwento na may utang ako kahit wala akong utang sa kanila, pwede. Kung hindi, di wala akong silbi. Kayo mga biktima mismo ng mga OLA na yan, kayo ang talaga kinakailangan dyan para makapagbigay kayo ng statement. Ngayon kapag na-raid, baka magkampante na naman kayo. Di syempre, yehey na naman yung mga OLA partner, yehey! Lala kayong babayaran, na-raid na. Di takas na naman sa mga utang. Huwag niyo pagbigyan din yung mga OLA partner, mga OLA victim, no? Mga OLA victim, magkaisa kayo. Pagbigyan nyo, magpakulong kayo dyan ng isa. Yung makikita nyo talaga na naghihimas na rehas yung mga agent tsaka yung mga managers tsaka supervisors nila. Pagbigyan nyo ng isa, tignan nyo, medyo magdadalawang isip na yung mga empleyado na yung mga agent na mga OLA na yan, ay may nakulong na, may na-legit na nakulong. Atas na kami, magre-resign na kami. Sigurado yan, sunod-sunod yan.
na mag-aalisan yan. Dahil pagka tinuluyan nyo yung mga ganyang klase ng mga abusadong ula, marirealize nila, kahit malaki sinasahod nila dyan, kahit malaki komisyon nila dyan, mag-iisip yan, paano? Magpapiyansa. Pero, pag nagpiyansa, kailangan nakakulong pa rin dahil sunod-sunod pa rin ang investigation. Kasi yung nagpiyansa din, wala na yung mga nag-file ng complaint eh. Wala na yung mga nagreklamo, hindi na nag-follow up eh. Kaya nung nagpiyansa sila, tuluyan na nakawala. Ganun yun. Ngayon, kung nagpiyansa sila tapos di sila mahanap, automatic arrest warrant yan. Pag pinali sa korte yan, dahil di na makita. Ibig sabihin, wanted na sila. Ganun yun. Kaya sana tuluyan ninyo. Kaya kung sakaling biktima kayo ng mga ganitong klase ng mga abusadong ula na may mga kaso, may mga cease and desist, tapos mga na-raid na patuloy press operation, tapos mga na-revoke, tuluyan nyo. Pakiusap lang, magtulong-tulong kayo ng mga ula biktima na nasa malapit sa NCR. Sabi sa inyo, kung ako isa sa mga nabiktima niya, willing ako. Kaso hindi yan yung mga ula na meron ako eh. Dalawa lang, tapos ay pa mag-file ng small claim sa akin para makita ko ng personal, yung mga agent, tsaka mga nila, di ba? Kung ako lang talaga tutuluyan ko yan. Yung isa, pinagplanuhan ko talaga noon, mauutak din, di na nag-reply. Di ba? Paano tayo makakapag-pakulong ng mga ula agent? Tsaka paano natin mapapasara ng tuluyan yung mga ula? Kung kayo mismo ng mga ula victim na pwede naman kayo makapunta kahit isang araw lang sa mga preliminary investigation sa loob ng isang buwan, malaking bagay na yun para masampahan sila ng kaso, para makapaghimas ng rehas yung mga yan. So yan mga kadyani, in-update ko lang kayo ha, na patuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa. Kahit may nakasampang kaso sa kanila, kahit may cease and desist order na permanent sa kanila. Kaya mag-ingat kayo, kung sakasakali makita nyo yan, iwasan nyo na lang. Yun na may papayo ko na best. Kaya sana i-stress kayo. Kasi mawiwing lang talaga yung mga utak nyo pag nakaranas kayo ng harassment. Ngayon, kung nakakaranas kayo, palit na lang ng SIM, pansamantala. Tapos pag nabalitaan yung mga raid na yan na sinasampahan na ng kaso, tuluyan. Yun po ang may papayo ko sa inyo. So yun, sana nakatulong ang aking video ngayong gabi na ito. At maglalambing lang po, sana po pakipollow na lang po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At marami pong salamat at hanggang sa muli, sarang hamnida po.